What is up, Buso Fam? For today's video, meron tayong i-review yung motor. Itong motor na to, sasabihin ko sa inyo best of both world. Dahil ito ay motor na dual sports. Sige, bago ang lahat, sasabihin ko rin sa inyo ang presyo nito. Dahil itong presyo nito, sulit na lalo na dito sa bansang Pilipinas. Bakit? Sasabihin ko rin sa inyo, bago magsimula ang lahat, pakita ko muna sa inyo yung physical feature nitong motor. Tara. So itong motor na to, ideal talaga siya for trail bike at ideal din siya dito for on-road o sa street use dito sa Pilipinas. Alam niyo naman, lalo na dito sa Pilipinas, maraming lubak-lubak dito. Kaya kung makikita nyo, very high ang kanyang suspension. Ideal talaga siya, lalo na kung sasabihin nyo ako, for weekdays, daily commute, ideal siya. Lalo na, alam mo naman dito sa Pilipinas, ang daming malalalim na lubak. Ito ang go-to ko. Pangalawa, kung gusto mo mag-trail-trail on the weekend, leisure, di ba? O kaya flat track, pwedeng-pwede rin to. Okay? Pero ideal talaga siya for light trail, for 155cc. So makita niyo yung harapan ng motor, meron siyang headlight na rin kasi nga ginagamit din siya sa pangkalsada. So meron siyang hazard light, okay? So ito yung tapolodo niya. Nakita niyo kung gaano kahaba yung suspension niya. Ewan ko na lang kung malubak pa kayo dyan. Kung lalubak kayo dyan, ewan ko lang sobrang lalim na nun. Yung gulong niya, napakalaki. Dual sport stars na rin siya for on-road and off-road. Hindi siya ganun kalalim, hindi rin siya ganun kaano. Kasi usually talaga yung pang mga off-road talaga, malalaki. May angkas dahil may peg to for angkasan dito. Kita nyo, ito yung tambucho niya. Dito siya nakalagay. Diba? At meron din siyang brake light dito sa likod. So mataas siya. Actually, yung height ko, Buso Fam, is mga nasa 5'7" ako o 170 centimeters. Ganito siya kataas. So dito muna tayo sa physical looks Yan ang digital panel niya. Siyempre, nandito na lahat. Gear 1, neutral, second gear. Yan. Ito yung gas. Malalaman yung indicator, speedometer. Makikita nyo rin dito kung anong gear na kayo. Okay? Very simple lang siya. Siyempre, pag inon natin, ito yung may high beam din siya. Meron din siyang hazard. Ayan. Left and right, meron na rin siya. May busina rin to, Buso Fam, ha? Ito hazard niya, Buso Fam. Right. High beam. High beam. May monolock suspension siya dito. Nakita yung dilaw na yan. Adjustable din to, preload din to kung gusto nyo. At kung makikita nyo yung gulong niya sa likod, mas maliit siya kaysa doon sa harapan. Diba? Ito yung gulong niya sa likod. So for me, etong bike na to, sobrang nag-e-enjoy ako kasi kung yung iba ginagawa itong pang on-road lang, hindi na pinang off-road. Pwede nilang gawin parang pang supermoto, lalo na dito sa Pilipinas, alam mo, malubak dito. Kaya talagang feeling ko, this is for best of both worlds. Kung gusto mo pang leisure, weekends, pwede mo siya dalhin for trail. Daily basis, pwede rin siya. At matipid siya sa gas at maaasahan mo siya. Reliable talaga siya. Okay? Punta naman tayo sa review. Tara, anong meron dito sa specification nitong bike na to. So, ang engine size nito, kaya nga WR155 is a 155cc. So, meron siyang 1 single cylinder, 4-stroke, 4 valves, at 6-speed manual din siya. So, 1 down, 2, 3, 4, 5, 6 up. Ang max power nito is nasa 16.5 horsepower at 14.3 newton meter max torque niya. Pagdating naman sa gasoline, ang capacity nito is nasa 8.1 liters. Ang kakaiba lang dito, pag binuksan mo siya, papakita ko sa inyo. Pag binuksan mo siya, kasama to. Hindi siya yung parang diba, normal na gawa ganun lang. Kasama mo siya dito. Ayan, makikita nyo. Which is okay lang naman, hindi naman kundi ka naman maaarte. Kasi marahil yung iba nasanay na sa ginaganon lang, di ba? Kapag nandito nakadikit lang doon sa tanke. Ang kilograms nito is nasa 134 kilograms. Itong front suspension natin is a telescopic fork. Adjustable din naman siya kung depending on your need. Yan. At yung likod naman nito is may monoshock, which is a preload adjustable din. Katulad nga lang sinabi ko kanina. So for alam mo naman, yung matatagtag, komportable talaga siyang i-ride, lalo na dito sa kalsada. As I mentioned, best of both world, dual sports to. So kung makita nyo, single disc lang yung motor, pero pati sa rear brake, sobrang kapit niya
Ang problema lang dito, wala siyang ABS system, which is dapat lang talaga kasi this is for trail riding talaga. Good for, ideal for light trail. Kung sasabihin for beginners, pwede mo naman siya pag-aralan. Pero I would say talaga na I would recommend this bike, lalo na dito sa bansang Pilipinas nga. Diba nga sabi ko, sobrang daming lubak na ma-encounter nyo dito. Sa sobrang daming lubak, hindi nyo siya mapapansin dahil dito sa bike na to. Ang pinakamaganda pa dito guys, alam mo yung pwede mo siya idaan sa mga buhangin-buhangin off-road, yung mga lupa-lupa. Hindi ka mangangamba. At maganda dito, kahit yung angkas mo, sobrang komportable. Imagine, nandito lang siya. Kay Wabusa fam, for this bike of the Yamaha WR155, tingin nyo ba sa presyong sulit ba itong motor na to? Hindi. Pero para sa akin, you got the best of both worlds. Pang kalsada, pang light trail, pwedeng-pwede siya. Sa lubak na daan, pwede rin siya. Can go for this bike dahil reliable. Siyempre pagbaha, isipin mo pagbaha, di ba? Madalas magbabaha dito sa Pilipinas. Mataas tong motor na to, hindi agad-agad maaabot. Kaya I would really recommend this bike. If you're a beginner on light trail, pwede naman siya pag-aralan. Kasi at the end of the day, kung upo ka dito sa bike na to, alam ko mataas, lalo kung mababa ka. Pero marami akong nakikita na mas mababa pa sa akin pero kayang-kaya tong bike na to. What do you think, Busa fam? Comment down below kung gusto nyo bumili ng ganitong bike. Thank you for watching my review of this Yamaha WR155. Comment down below anong next gusto mong motor na i-review natin. Thank you so much, Busa fam. Peace out. Bye-bye.